Sa 44, isang araw lang mga kababayan, walang napanagot. Samantalang si PRRD, ang akusasyon ng ICC, 43 sa loob ng 8 taon. At ang masaklapan niyan mga kababayan, hindi pa siya ang primary suspect. Indirect suspect pa ang sinabi doon ng ICC. Gayon pa man, siya ay pinahuli. Isa lang yan sa napakaraming rason mga kababayan kung bakit ginagamit nilang political tool yung ICC para ipindan ang kanilang kalaban sa politika. Panoorin niyo po si Marcoleta ha. Napansin po ba ninyo nung basahin nung korte sa Netherlands yung charge kay Pangulong Duterte? Tapos hindi pa nila ma-pronounce ang pangalan ni Pangulong Duterte mga kababayan ano? Duterte mukha nyo. Kailangan malaman po ninyo ito. Arraignment, binasa po yung charge. Lumilitaw po ang mga napatay daw sa panahon ng siya'y mayor at nung siya'y maging Pangulo ng ating Republika magmula noong 2011 hanggang 2019, 43 katao lang. Yun. 43. Tapos ang naratiba ng media mga kababayan, pati na ang mga bangag, sina John Vic Rimulya, 30,000. Po ang binasa. 43 individuals were killed between November 2011 and May 2019, or a span of 8 years. Sa mga tweet mga kababayan, sa loob ng 8 taon, 43 napatay pala. Tapos, clearly nakalagay doon mga kababayan ha, sa warrant ng ICC. Indirect. Eh bakit hindi nyo nahuli yung direct? Let's victims o pinatay daw ni Pangulong Duterte. Napansin po ba ninyo nung panahon na napatay yung SAP 44 in Mama Sapa, no? 44 na pulis ang napatay sa isang araw lang. Ngunit kahit kailan, wala man lang nagsuplong sa ICC. Oh, pati na yung mga leader noon mga kababayan, nung panahong iyon. Hindi na mapanagot si Panot eh. Ultimately, may kasalanan si Panot noon mga kababayan. Pero sino ang chief noon? Diba, pagkaalam natin, sino ba yun? Si Katapang ba? Yung nasa bilibid ngayon mga kababayan na yung Bucor chief ngayon mga kababayan. At sino yung DILG secretary na kabilang sa nagplano noon mga kababayan. Oh. Hindi man lang sila na-filean ng kaso dito sa Pilipinas. Pagkatapos, huhulihin mo yung tao na nagpasya ng gumawa, nagsakripisyo para gawin ito, sapagkat ang kanyang buong paniwala, ito lang ang paraan para ipagtanggol niya ang kanyang mamamayan. At ang malaking katanungan mga kababayan, bakit wala silang isinimpa na kaso dito sa Pilipinas? Si Marcos na ngayon eh. Huwag yung sabihin, bias pa rin kay Duterte. Marcos na ngayon. Ginagamit talaga nila yung ICC mga kababayan para ma-exile si Digong doon sa Netherlands. Para proteksyonan niya ang kanyang mamamayan. Para bumalik ang kumpiyansa. Para bumalik ang pagtitiwala. Hindi nga yun, direktang maiuugnay kay Duterte, yung 43. Malay natin, invento lang yun. May ebidensya ba na si Digong talaga? Ang lahat ng Pilipino sa gobyerno at sa kanyang pamahalaan. Ito ngayon ang iginanti. Ito po ang ginanti sa kanya. Andun siya ngayon, nag-iisa. Ang sabi pa ni Bastek mga kababayan, yung tatay mo Bongbong Marcos pinalibing ng aking ama sa libingan ng mga bayani at ang isusukli mo, itatapon ang ama ko sa ICC. Jutang ginemes ka, sabi ni Bastek. Lilistisin ng banyagang hukuman. Ipinagkanulo ng Pilipino. Di bangag. Ang sarili nilang Pangulo na walang inisip kundi ang kapakanan ng kanyang bansa. At isa pa mga kababayan sa tumulong na ma-rebrand ang pangalan ng Marcos. Nag-umpisa lahat yan mga kababayan yung nag-iba ang ating perception dyan sa mga Marcos. Dahil nung pinalibing ni Tatay Digong sa libingan ng mga bayani si Marcos Sr. Simula nun mga kababayan parang na-convert tayo. Sige, bigyan ng one more chance and then only to know na hindi pala lahat mga kababayan nararapat na bigyan ng chance. Baka dumating po ang pagkakataon. Mapalitan si Dr. Jose Rizal. Baka ang maging national hero natin ay si Pangulong Duterte. No, nararapat lang. Kaso nga lang mga kababayan bago ka maging bayani, matutsugi ka muna. Wag na muna. Siguro maituturing natin si Tatay Digong na buhay na bayani. Pangit naman gumawa ng rebulto na buhay pa. Diba gusto ni Tatay Digong na gawan siya ng rebulto na kagano na.
Ano po ang gagawin natin? Nasa ating kamay kung paano po natin mapaglalabanan ang napakalaking hamon na hinaharap ng ating bansa. Nasa ating kamay. Lahat po tayo ay nalulungkot sa bilis ng mga pangyayari na naganap sa ating bayan. This is injustice, mga kababayan. Bigla na lang pong hinuli ang ating dating Pangulo. Dating Pangulo At ang pa yan. kanyang pagkakahuli hanggang ngayon ay hindi po maliwanag at hindi po ipinapaliwanag Kidnapping. ng pamahalaan. Oh. Ang lagi nilang sinasabi, mga kababayan, may warrant in ICC, may ICC. Kailan pa naging legal ang warrant ng ICC dito sa Pilipinas? Dapat dumaan yan nga sa korte. O paulit-ulit na lang tayo para ma-verify ang legality. Ang sabi po nila ay nag-issue ng warrant of arrest ang ICC. Nasaan na pala yung writ of habeas corpus, o mga kababayan? At alam nyo ba, parang may sarsala ngayon sa mga kababayan sa Supreme Court. Yung Chief Justice parang liliban ata. Something is fishy. Ewan lang natin, mga kababayan, ano naman pinaplano ng mga bangag dyan sa Supreme Court. At for the meantime, papalitan. Ewan lang natin na kapag nangyari, mga kababayan, na yung Supreme Court, hawak na rin ni bangag sa lieg. We are in a full dictatorship. Dahil yan na lang ang hindi nila hawak, mga kababayan, yung executive sa kanila, yung legislative sa kanila, at kapag yung judicial, mga kababayan, na pinangungunahan ng Supreme Court ay magiging hawak na rin nila, wala na tayo. We are in a full dictatorship. Tama nga ang sabi ng Tatay Digong. We are veering toward dictatorship. Ito po yung International Criminal Court. At ang sabi po ng pamahalaan, ginawa lang nila ang kanilang tungkulin, ang kanilang obligasyon sa Interpol, at sinerve po ang warrant sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano sabi ni Bato? That's bull! Namura ni Bato, mga kababayan. Alam na alam niya kung ano ang kalakaran dyan sa Interpol, mga kababayan. Hindi nga makokumpel ang isang bansa na sumunod sa Interpol. Sa makatuwid, ang Pilipinas ay mapailang ulit ang request sa Interpol na hulihin si Joma Sison doon sa Netherlands. Pero hindi nila pinagbigyan, di ba? Tayo, mga kababayan, nagpahiram pa tayo ng eroplano. Tayo pang gumastos, ha? Bansang Pilipinas, animal. Ngunit, mapapansin po ninyo, hindi man lang po natin nakilala kung sino yung representative ng Interpol na nag-serve ng warrant of arrest. Dapat nag-press con siya dito. Ang tanging nagsasalita lamang po doon na nakita natin Torre ay Mau. isang General Torre at yung kanilang tagapagsalita. Nasupot. Wala po yung representative ng Interpol. Paano mangyayari na isa-serve mo ang warrant of arrest na kinors ng ICC sa Interpol kung wala yung mismong representative ng Interpol na magse-serve ng warrant? Correct. Kidnapping. Kailangan malaman po ninyo na ang local representative ng Interpol dito sa ating bansa ay yung tinatawag na PCTC. Ito po yung Philippine Center on Transnational Crime. Transnational Bakit wala po yung executive director ng PCTC na siya dapat ang personal na nag-serve ng warrant of arrest? Ang nag-serve po ay yung General Torre na wala pong karapatang gumawa ng bagay na yun. Kulong yan si Torre, mga kababayan. Siguradong kulong yan. Ang dapat po na gumawa nun ay yung representative ng Interpol na hanggang ngayon ay hindi pinapaliwanag ng pamahalaan. Diktadura na, mga kababayan. So, anong masasabi niyo dito, mga kababayan? Post your comments below.